Nandito sa po na to, lahat ng gusto mo sa isang smartphone. Meron lang namang powerful Snapdragon 8 Elite chipset na may solid performance pagdating sa gaming, pero at the same time, meron din tong magandang camera capability. May malaking battery capacity, naka-flagship AMOLED display, may smooth UI, at higit sa lahat, may affordable na presyo unlike sa ibang Snapdragon 8 Elite phone ngayon sa market. At itong phone na to ay ang iQOO 13. Ginamit ko to sa loob ng 7 days at sa loob ng time period na yon, madami akong na-experience sa maganda and also meron ding mga hindi na dapat ninyong malaman kung naghahanap kayo ng isang solid phone. At lahat ng mga experience na yan and also information na ninyong malaman about sa device na to, pag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. So, quick context lang. Yung pinakauna kong nagamit or na-review na Snapdragon 8 Elite phone ay ang Red Magic 10 Pro. At pagdating sa na-experience ko sa phone na yun, talagang solid. At ito na rin yung naging reason or nag-set ng expectation ko pagdating sa mga phone na merong Snapdragon 8 Elite. Pero nung nagamit ko tong iQOO 13, na-break lahat ng expectation na yun dahil yung mga kulang na hinahanap ko sa Red Magic 10 Pro, dito ko nakita at dito ko na-experience sa iQOO 13. Pag-usapan muna natin yung build and design neto. Unahin natin yung design. Pagdating sa design neto, naalala ko dito yung iQOO C9 Turbo Series. Halos same lang kasi sila ng design, mas malaki lang yung camera bump netong iQOO 13. And speaking of camera bump, kaya malaki to dahil may nilagay na sila ditong RGB lights. Bale, same ng ibang phone na merong RGB lights or kaya GLIP interface kagaya ni nating interactive din itong light na to sa mga essential things sa phone natin. Gaya na lang ng notification, charging, incoming calls, music, chats, at kung ano-ano pa. And syempre, pwede mo rin siyang gamitin sa gaming dahil nga RGB. Pero to be honest, sa loob ng 7 days sa paggamit ko dito, hindi ko to madalas sa gamit. Tanging notification part lang yung nagamit or nakita kong useful pagdating sa RGB light neto. Available nga pala itong iQOO 13 sa 4 color variants, which is black, green, gray, at itong BMW edition or special edition na color white. In terms of design detail, napaka-minimal lang ng design neto. Bale, minimal and solid white color lang yung back natin dito plus yung iQOO logo and also yung BMW collaboration logo nila. And that's it. Wala nang masyadong dinagdag sa part na to. Naka white matte finish na din yung glass back panel kaya wala tayong magiging problema pagdating sa fingerprint. Pero glossy finish naman yung ating aluminum alloy frame dito. Kaya kapitin ng fingerprint tong part na to at halatang halata naman sa video. Ang maganda dito, meron na tayong IP68 plus IP69 rating which is dust tight and water resistant. Kaya kung may iwan man natin yung phone natin sa medyo malikabok na lugar o kaya accidentally na mabasa to, maulanan tayo or kaya kung ano mong matapon sa kanya na liquid, wala tayong masyadong magiging problema dahil nga protected na tayo pagdating sa mga yon. Upgraded na rin yung ginamit na fingerprint sensor dito dahil ginamitan to ng ultrasonic fingerprint sensor. Kaya kung mapapansin ninyo, ang bilis ng rehistro or mabilis mag-register yung fingerprint natin kapag gagamitin natin siya. Halos walang animation kung makikita ninyo. At ito nga rin pala yung sensor na ginamit sa X200 Pro. Pagdating naman sa grip comfortability sa phone na to, masasabi kong comfortable siya. Bale, medyo curve kasi yung likod neto kaya medyo ayos siyang hawakan kahit na maliit or malaki yung kamay mo. Unlike sa ibang mga phone na completely flat type yung design nila sa likod kaya yung iba medyo matalas yung kanto at hindi ganun komportabling hawakan. Naka USB-C 3.2 version na nga din pala to. Ito yung currently or latest USB-C version ngayon kaya mas mabilis na yung transfer speed pagdating sa send and also receive ng mga data. Supported na rin neto yung display out kaya kung gagamitin natin to sa mga VR, monitor or kung ano-ano man, pwede siyang makapag-screen mirror or kaya makapag-cast sa mismong screen na yon. Pagdating naman sa mobile data connection nito, good news dahil magkakaroon tayo dito ng 5G connection sa kahit anong network na ginagamit natin dahil supported din nito ang NSA or non-standalone deployment. Ito kasi yung 5G deployment na madalas ginagamit ng mga networks dito sa Philippines kaya yung ibang mga China ROMs na naka-standalone lang hindi nakakasagap ng 5G. Pero dito sa iQOO 13, wala tayong magiging problema dyan. Pagdating naman sa thickness or nipis ng phone na to, meron tong 7.99mm and despite sa thickness neto, meron na tong 6,150 mAh battery capacity na silicon carbon battery type. And for sure, halos lahat kayo alam na kung ano yung silicon carbon battery. Ilang beses na natin yan na-explain sa mga videos natin. At kung maalala ninyo sa iba kong review before, nasabi ko na itong silicon carbon battery yung magiging new norms pagdating ngayong 2025. And guess what? Nangyayari na siya. Anyway, pagdating sa kunatness ng battery neto,
masasabi kong makunat naman siya, at least based sa paggamit ko. At the end of the day kasi, nakadepende pa rin talaga yan sa using habit natin. Pero based sa testing na ginawa ko dito, normal usage lang naman ako. Sa 70s na yun, more on social media, YT, answering comments and also messages sa Facebook page, at saka video call na rin sa jowa, di ba? Nasama pa yun. And common MLBB gaming pag nandito yung mga kapatid. And based sa experience ko, aabot at aabot to ng isang buong araw na hindi natin tinatouch yung charger. Pero kung kabaliktaran naman yung using habit mo, like suga pa ka sa gaming, balagbag kung balagbag, for sure, itatouch mo yung charger mo kung ganyan yung mangyayari. So don't worry, para sa mga gamer out there, gagawa natin to ng extreme gaming test. So doon natin makikita kung gaano nga ba talaga katagal yung aabuti ng battery nito kapag sinalang natin siya sa balagbagang gaming. Kaya abang-abangan ninyo yun. But anyway, kahit naman malobot mo to, magagamit mo din agad dahil meron na tong 120 watts fast charging capability. Bale, from dead to 50%, kaya natin tong i-charge ng under 20 minutes lang. And then, from dead to 100 naman, aabutin ka lang ng kulang-kulang 40 minutes. Basta, i-make sure lang natin na kapag mag-charge tayo, gagamitin natin yung original charging brick na to, or kaya gumamit tayo ng gun charger na merong support na 120 watts para makuha natin yung pinaka-full capability nito pagdating sa charging speed. At dahil nga isang gaming phone to, meron na rin tayo ditong bypass charging. Kaso nga lang, hindi siya same ng mga bypass charging na madalas natin ginagamit or inaakala natin. Dahil nung ginamit ko to, nag-charge pa rin yung phone natin pero in a slow pace. And I don't know kung okay ba tong gamitin or hindi. Pagdating naman sa display nito, pang flagship din. Gaya ng sabi ko, medyo malaki tong phone na to dahil naka 6.82 inch, 144Hz, 10-bit LTPO AMOLED display na to. Then, meron tayong display resolution na QHD Plus or 2K resolution display. At meron na rin tong HDR10 Plus support. Pero kung gusto natin makatipid ng battery dahil nga medyo mataas yung power consumption ng mga 2K resolution phone, pwede pa rin naman natin tong ibaba sa 1080p resolution gamit-gamit yung resolution settings sa settings ng phone na to. And kung kilala nyo ako, alam na ninyo na isasuggest ko na iset nyo lang sa 1080p dahil kung isa side by side comparison natin yung 1080p display at saka 2K resolution display, halos wala po silang pinagkaiba kung ako yung tatanungin ninyo. At kung usapang movie watching naman, wala din tayong magiging problema dito dahil meron na tayo ditong Widevine L1 pagdating sa Netflix plus with HDR10 support na din, kaya pwede mo gamitin one to sawa. Meron na rin tong mga AI display enhancement feature. Gaya na lang netong visual enhancement feature na kung saan ginagawa niyang vivid yung display output natin sa mismong screen sa pamamagitan ng pag-optimize ng color and also contrast ng mismong video. At ang maganda dito, supported na neto yung YouTube and also Netflix. Meron din tayo ditong MEMC and Super Resolution. Kaso nga lang, wala pang app na supported dito na madalas natin ginagamit, bale Chinese application pa rin hanggang sa ngayon. Naka-latest 80 LTPO AMOLED panel na nga rin pala tayo dito, kaya mas mabilis yung switching neto pagdating sa refresh rate natin kapag hindi na tayo nag-a-apply ng action sa screen or hindi na natin siya ginagamit, which is nagre-result sa mas mababang power consumption pagdating sa display. In terms of outdoor use naman, wala din tayo magiging problema dahil mayroon tong global brightness na 1,800 nits and peak brightness naman na 4,500 nits pero for HDR. Meron na rin tong 2,590Hz PWM dimming technology na makakatulong sa mga kaparekoy nating mahilig manood sa madilim na lugar kung ano man yung pinapanood nyo doon, and also para sa mga kaparekoy natin dyan na medyo sensitive yung mata. Anyway, move na tayo dyan sa display part. No doubt naman na talagang maganda, pero yung main reason talaga kung bakit ka bibili ng isang iQOO 13 dahil yan sa kanyang gaming capability. Again, ginamitan to ng latest and powerful Snapdragon 8 Elite chipset, which is 3nm chipset yan na merong max clock speed na 4.32 GHz at meron din tong GPU na Adreno 830 combined ng latest LPDDR5X Ultra RAM and UFS 4.0 storage, which is nag-result ng 2.5 to 2.6 Antutu benchmark score pagdating sa Antutu benchmark natin. Talagang malakas yan. Tinesting ko rin to sa Wildlife Extreme Stress Test at nakukuha tayo dito ng whooping best loop score na 6,000 plus at nakakuha naman tayo ng lowest loop score na 3,000 plus. Medyo mababa yung nakuha nating stability dito at saka yung pinaka peak temperature limit niya is 48 degrees Celsius. Dahil sa lahat ng testing na ginawa ko, yung pinaka maximum temperature na natatala nila is 48 degrees Celsius. Anyway, equipped na nga rin pala to ng latest Q2 chip nila. Isang separate built-in chip ni iQOO na nagpo-focus para sa mga gaming features natin like frame rate interpolation, visual enhancement, resolution at kung ano-ano pa. And lahat ng settings na yun pwede nating i-activate sa settings and also sa built-in game booster na to. Pero bago natin silipin tong part na to, may gusto lang akong linawin about sa iQOO
Ico 13. May dalawa kasing version na nilabas to. Isang China ROM na nire-review natin ngayon at isang Indian variant or we can call it global variant. Bale, sa China ROM kasi hindi gumagana yung frame rate interpolation feature niya. Kasi wala pang mga game na supported dito na madalas nating nilalaro. Bale, yung mga supported pa lang niya na game most likely yung mga China games na hindi naman natin na-i-install. Pero sa Ico 13 na Indian release, meron silang frame rate interpolation dito. Bale, nakita ko yan sa ibang mga review out there at baka mapanood nyo rin at magbigay sa inyo na confusion. Kaya gusto ko na agad linawin sa part na to. At kung meron mga magtatanong dyan kung paano bumili ng Indian variant, naghanap na ako niya sa Lazada pero wala po akong makita at wala din akong trusted na shop na pwedeng i-recommend sa inyo pagdating sa mga ganon. So, mas marirecommend ko yung China ROM po pagdating sa ganito. By the way, check nyo lang yung link dyan sa description para hindi kayo maligaw. Yun lang naman. Ganun pa man, nandito pa rin naman yung mga gaming useful features natin. Tanging frame rate interpolation lang yung nawala. Nandito pa din yung monster mode, visual enhancement, resolution enhancement, 4D vibration, at kung ano-ano pang mga useful gaming features. Anyway, pagdating sa gaming test sa nagawa natin dito, ito yung mga result na nakuha natin. Syempre, yung una nating sinalang dito yung isa sa pinaka high demanding graphics game ngayon, which is Genshin Impact. Sinet natin sa highest graphical preset settings and 60 FPS, the default and also killer combo pagdating dito. At pagdating sa nakuha nating performance sa kanya, nakakuha tayo dito ng decent and solid 60 FPS all the way at meron siyang max FPS na 62 FPS. Bale, playable na playable yung game na to dito. Wala tayong naging problema sa loob ng 30 minutes. Goods na goods at hindi bumagsak yung kanyang frame rate. Nalaro ko rin dito yung tatlong MOBA games sa madalas nating nilalaro, which is Wild Rift, MLBB at saka HOK. Bale, sinetup ko tong tatlong game na to sa pinakasagad na settings sa kaya niyang isupport sa device na to at ito yung nakuha niyang performance. Pagdating sa HOK, nakakuha tayo dito ng decent 120 FPS, pati din sa Wild Rift. Maintain sa 120 FPS yung nakuha natin sa both game, kaya walang problema pagdating sa dalawang game na to. Kaso nga lang, pagdating sa MLBB, 60 FPS lang talaga yung nakuha natin. Take note na ultra settings yung sinetup natin dito, but at the end, ito pa rin yung nakuha nating FPS. Kaya ang mabuting gawin dito mag-antay-antay tayo sa update. Siyempre, naglaro din tayo dito ng CODM, sinetup natin sa extreme frame rate and then medium graphics. At pagdating dito sa MP, nakakuha tayo ng decent 120 FPS, no down, as in solid yan, permanent. At pagdating naman kapare ko sa ating BR mode, nakakuha din tayo dito ng 120 FPS. Bale, wala po tayo ditong game interpolation settings or kung ano naman. Sadyang, ito yung benefits ng pagkakaroon ng latest chipset ngayon, which is Snapdragon 8 Elite at saka Dimensity 9400. Bale, na-testing ko na rin kasi yan sa Ico Neo 10 Pro at ganito rin yung nakuha natin performance pagdating sa CODM BR version. And speaking of frame rate, stable din yung nakuha natin dito na solid 120 FPS. Kaya kung MP or BR player ka, wala tayong magiging problema pagdating dito. Pagdating naman sa temperature, ito yung mga nakuha natin. After ng 30 minutes sa paglalaro sa Genshin Impact, nakakuha tayo dito ng 44 to 45 degrees Celsius. Mataas yan at medyo normal na yan kasi Snapdragon 8 Elite nga naman yung gamit dito. At alam naman natin na talagang malakas yung power draw ng mga Snapdragon 8 Elite kaya mabilis din silang mag-init. Pero kagandahan dito, hindi bumagsak yung performance niya kahit na na-reach natin yung 45 degree Celsius. Kaya yung mapapaya ko dito, gumamit tayo ng phone cooler kung maglalaro tayo ng mga high demanding graphics game kagaya nito. Pagdating naman sa mga MOBA game, nag-average lang ng 37 to 40 degrees Celsius yung nakuha natin dito. By the way, tigisang round na paglalaro tong mga to at hindi din naman ganong kabigatan tong mga game na to kaya hindi talaga mag-iinit dito itong device na to. Pagdating naman sa CODM, magkasabay nating nilaro yung BR and also MP mode at nakakuha tayo dito ng decent 40 to 41 degree Celsius lang. Nga pala, don't worry para sa mga kaparkoy natin dyan na nag-aantay ng mga game na madalas silang nilalaro sa phone na to dahil gagawan po natin to ng extreme gaming test. Ngayon naman, next ating pag-usapan sa phone na to is yung kanyang software. Actually, ginamitan na to ng latest Origin OS 5 at Android to ng Android 15. Para hindi kayo malito, yung Indian variant naman nito naka-Pantouch OS. Pagdating naman sa software experience, alam na ninyo yan, Origin OS ang isa sa pinaka-favorite ko na OS or operating system currently dahil easy and also smooth yung navigation natin dito. Fluid at maganda yung choices sila pagdating sa animation, talagang smooth siya tingnan, mag-back, mag-open ng apps, walang problema dyan. Pagdating naman sa AI, ganun din, smooth and also seamless lang yung paggamit. As you can see dito sa kanyang object remover, walang ka-trace na meron kang inalis kahit na maliit na bagay yan dun sa mismong image. Isa yung nagustuhan ko dito by the way.
Ganoon pa man, dahil nga China ROM to, una, wala po tayo ditong Google Play services, so kinakailangan natin siyang i-add manually. At nandito pa rin yung China bloatware application na pwede naman nating i-delete. Pagdating naman sa notification, nandun pa rin yung mga ads, pero pwede naman natin yung i-turn off or i-disable sa notification settings para mawala yung mga yan. So, madali lang naman yung linisin. Meron tayong mga tutorial dyan, hanapin na lang po ninyo. Anyway, bukod sa software and also gaming capability ng device ito, yung isa pang reason kung bakit mabibilin to, dahil sa kanyang camera capability. Unahin natin yung main camera. Bali dito, ginamitan to ng 50 megapixel Sony IMX921 camera sensor. Bali pagdating sa mga photo quality na nakuha natin sa kanyang main camera, masasabi kong decent at maganda na. Sharp, detailed, and also maganda yung HDR capability ng main camera natin as you can see sa mga photo na pinapakita ko sa inyo. At ang maganda nga pala dito, meron na tayong 3 types or 3 mode na pwedeng pagpilian sa main camera neto. Meron tayong vivid, textured, at saka normal or natural. Bali yung madalas kong gamit na mode dito is vivid color, pero ito yung difference ng tatlo. Bali kung mapapansin natin, dun sa natural type medyo way more natural lang yung color niya. Pagdating naman dito sa textured medyo nagkaroon ng konting adjustment pagdating sa contrast. At pagdating naman sa vivid mode in-enhance niya yung color or mas pinataas niya yung saturation ng color, kaya medyo mas naging vivid tingnan. Ang maganda sa mode na to pwede na to dun sa mga tao na gusto yung natural looking photo, at dun naman sa mga tao na kapag nakapag-take ng photo gusto na agad i-post or i-my day. So pwede nyo pagpilian sa mode na to. Pagdating naman sa telephoto camera neto, meron din tayo ditong Sony 50 megapixel camera sensor at meron siyang 2x optical zoom. At ito yung mga output na nakakuha natin. At yung una ko agad napansin dito yung kanyang edge detection. Maganda talaga, kahit na medyo hindi gano'ng kagandahan yung lighting, nakukuha niya yung mismong subject natin. Natural din yung pag-a-apply ng bokeh effect, hindi kagaya ng ibang mga phone na testing ko before na halatang AI process. At dahil nga meron tong 2x optical zoom, detailed pa rin yung makukuha nating photo kahit na i-zoom in natin. Pagdating naman sa ultra-wide naka 50 megapixel pa rin tayo dito at maganda rin yung mga nakuha nating photo. As you can see, goods na goods. Okay din yung sharpness dahil na-maintain neto yung detail. As you can see, makikita natin yung detail dito. Hindi siya nawawala unlike sa ibang mga ultra-wide camera out there. Bale, pang mid-range level yung capability. Pagdating naman sa video capability nito, actually, kaya na ito mag-shoot ng 8K at 30 fps. Pero yung ginamit natin dito sa video is 4K at 30 and also 60 fps lang. Ito lang din kasi yung resolution na madalas natin ginagamit. Anyway, pagdating sa video detail, okay naman kapare ko, nakukuha natin sa 4K at 30 and 60 fps. Pagdating naman sa ating stabilization, mas nakita kong way more stabilized yung 4K at 30 unlike sa 4K at 60. Pero at the end, the same lang sila na stabilize at maganda, pero way more stabilized talaga yung 30 fps kung ako yung tatanungin. Pagdating naman sa selfie camera nito, meron tong 32 megapixel camera sensor at yung nakikita nyo ngayon is shoot sa 4K at 30 fps. Pero capable to na mag-shoot ng 4K at 60 fps. At by the way, meron pa nga pala itong isang feature na tinatawag na voice isolation na kung saan kapag inactivate natin, mag-i-enhance yung boses natin at i-eliminate niya yung background noise natin. I don't know if naririnig nyo ngayon, pero naka-open yung aircon natin sa taas. And for sure, medyo narinig niya kanina. Anyway, comment down below kung nagustuhan nyo ba yung feature na to. Pagdating naman sa photo quality na nakuha natin sa selfie camera nito, maganda rin. As in, pwede mo na agad i-post straight from the camera. Ang ganda kasi ng AI enhancement niya pagdating sa blemishes natin, lalo na pag gagamitin natin yung portrait mode. As you can see, para akong malinis sa tao dyan, kahit na maitim akong tao. And by the way, huwag nyo nga palang i-judge yung mukha natin yan. Yan yung representation ng tao na nag-gaming test ng 7 hours na walang tulog. Kaya baka naman, if ma-appreciate yung video natin, hit the like button. Yun lang naman. Ngayon naman, bago magtapos ng video na to, usapang presyo tayo. Pagdating sa pricing neto, di hamak na mas affordable siya unlike sa mga phone na merong Snapdragon 8 Elite chipset ngayon dahil nasa 36,000 plus pesos lang naman, unlike sa iba kagaya ng Red Magic na nasa 50 to 70,000 pesos yung kanilang mismong presyo. At para sa akin, reasonable na yung naging presyo neto dahil okay naman talaga yung mga ibibigay niya sa atin pagdating sa camera, gaming capability, battery, optimization ng software at kung ano-ano pa na pinakita natin sa video. By the way, para hindi kayo maligaw, ilalagay ko yung link ng Lazada shop na nabilhan natin dyan sa ibaba. And syempre, available na rin to kay AHH Xiaomi Manila. Pwede nyo po silang kontakin dyan sa Facebook page nila. Ilalagay ko po yung link dyan sa description down below. Anyway, dito ko natatapusin yung video. In overall, just I said, lahat ng bagay na gusto mo sa isang smartphone nandito na. At kung gusto mo nga ng isang Snapdragon 8 Elite phone na merong magandang pricing unlike sa iba,
definitely isa to sa best choice na pwede mong bilhin ngayong 2025. Anyway, comment down below kung ano yung opinion ninyo about sa phone na to, and also kung meron ng mga nakabili dyan, ano yung naging experience nyo, i-comment nyo rin sa ibaba. And by the way, meron na nga rin pala ako na-review na Dimensity 9300 phone, at kung gusto nyo i-check, ilalagay ko po dito yung mismong video. Tingnan nyo yan, maganda rin at mas affordable unlike dito.